Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay February 18, 2026 at ngayon ay Miyerkules ng Abo. Ang ating pong unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito ay hinango mula sa aklat ni Propeta Joel chapter 2 verses 12 to 18. Sinasabi ngayon ng Panginoon, mataimtim kayong magsisi at manumbalik sa akin. Kayo'y mag-ayuno, manangis, at magdalamhati. Magsisi kayo ng taos sa puso, hindi pakitang tao lamang. Magbalik loob kayo sa Panginoon na inyong Diyos. Siya'y may magandang loob at puspos ng awa. Mapagpahinuhod at tapat sa kanyang pangako. Laging handang magpatawad at hindi magpaparusa. Maaaring lingapin kayo ng Panginoon at bigyan ng masaganang ani. Kung magkagayon, mahahandugan natin siya ng haing butil at alak. Ang trompeta ay hipan ninyo sa ibabaw ng bundok ng Sion. Iutos ninyo na mag-ayuno ang lahat. Tawagin ninyo ang mga tao para sa isang banal na pagtitipon. Tipunin ninyo ang lahat, matatanda at bata, pati mga sanggol at maging ang mga bagong kasal. Mga saserdote, kayo'y tumayo sa pagitan ng pasukan at ng dambana. Manangis kayo at manalangin ng ganito. Mahabag ka sa iyong bayan, O Panginoon. Huwag mong tulutang kami hamakit pagtawanan ng ibang mga bansa at tanungin, nasaan ang inyong Diyos? Pagkaraan, ipinamalas ng Panginoon na siya'y nagmamalasakit sa kanyang bayan. Ang salita ng Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat. Miyerkules ng Abo at ito po ang unang araw na tinatawag nating panahon ng Kwaresma. At kumbaga, ito ay isang paanyaya sa atin na sa isang paglalakbay, 40 araw, 40 days na paglalakbay bilang para maihanda natin ang ating mga sarili sa pagdiriwang ng mga mahal na araw, yung Paschal Triduum. Kaya dahil napakabigat ng mga mangyayari, kung kaya tayo ay inihahanda, lalong-lalo na spiritually inihahanda tayo. Kaya sa ating pong narinig na pahayag mula kay Propeta Joel, nakasentro sa pagsisisi ng ating mga kasalanan at manumbalik o magbalik loob tayo sa Diyos. At siguro o marahil nung sinauna talagang napakabigat at taimtim na ginagawa ang mag-ayuno, ang manangis at magdalamhati. Sa ganitong anyo sila nagpapakita ng kanilang pagsisisi sa kanilang mga kasalanan. Pero siyempre, sa atin, sa panahon natin, andun pa rin ang paanyaya na mag-ayuno, pero magandang mapaalalahanan na ang pag-aayuno na hindi nagdadala sa atin sa pagsisisi ng kasalanan ay baliwala. Minsan, nauuwi lang tayo sa pagpapahirap, pagpaparusa sa sarili nating katawan, pero hindi naman tayo nangungumpisan, hindi naman tayo nagbabago. So kaya nababaliwala yung ating pong mga ginagawang sakripisyo dahil lahat ay mauwi lang sa pakitang tao o gusto lang natin mapansin o makita nga na ginagawa natin ito. At tandaan natin, ang tinitingnan ng Diyos ay ang ating mga puso, kung tayo ba ay totoo o tapat at bukal na nagsisisi sa ating mga kasalanan. Kaya nawa sa pagsisimulang ito, sa pagpapalagay natin ng abo, bukod sa ipinapahayag natin na tayo ay makasalanan, nawa magkaroon din tayo ng lakas ng loob na talagang
makalapit sa sakramento ng pagkukumpisal at nawa tayo ng lakas ng loob. No? Huwag tayong mahiya at yung guilt natin at huwag nating isipin na hindi tayo mapapatawad ng Diyos sa bigat ng ating mga kasalanan. Muli, ihandaan natin ang ating mga sarili sa pagsisimula natin sa paglalakbay sa 40 araw na paghahanda. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo po lahat.